Breaking news mga kababayan, Vice Ganda, makukulong at maghihimas ng rehas. Grabe! Panoorin po natin ang ating intro. Pumunta ako dito para alamin natin kung ano ang mangyayari sa kapalaran ni Vice Ganda. Vice Ganda, March 31, 1976. Sa barahan ni Vice Ganda, dito na rin magsisimula ang pagbagsak. Pwede siyang maharap kasi. Sa kaso. Sino-sino itong mga taong magkakaso sa kanya? Kasali dito si Sir Marcoleta. Maaaring siya yung magbigay ng aral kay Vice Ganda. So makikita natin siya na masaya kung siya ay humarap sa telebisyon. Pero pag mag-isa na siya, mamumblema na siya. Ay, eto pa, isama na rin natin yung MC Lassie. Ano ba ang tunay na naganap doon? Kasi walang pag-amin kung nagkaroon sila ng hidwaan. Pag dito sa cards, gusto ko din gamitin tong chance na to, na itong darating na ghost, mat kabataan kasi ang sentro ngayon ng kamatayan. Grabe mga kababayan, ang lupit ng balitang ito. Ano ang magiging kapalaran ni Vice Ganda? Grabe ang balita. Mabubulok sa kulungan, maghihimas ng rehas, babagsak ang karir, at makakabangga niya si Senador Marcoleta. Mga kababayan, nako po, talagang hindi talaga mapaghiwalay ng tadhana itong si Vice Ganda at Senador Marcoleta. Ano kaya ang magiging kapalaran ni Vice Ganda sa kulungan? Mga kababayan, dahil hinihintay siya ng mga preso. Nakita nyo naman ang muka ng mga preso. Hindi nakakakita ng maputi ito. Mga kababayan, ito na ba ang karma ni Vice Ganda? Dahil sa kanyang panlalait kay PRRD na hindi man lang niya ginalang ito. Ito na ba ang kanyang pagbagsak? The rise and fall of Vice Caballo. Nako mga kababayan, ituloy natin. Grabe, Vice Ganda. Ano ang mangyayari sa'yo? Ayan kasi, hindi ka nagbabago. Kaya ngayon, pati manghuhula, hindi ka pinalagpas. Ito na ang kapalaran mo. Ituloy natin mga kababayan. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang. O yan mga kababayan, tuloy natin ha. Para po malaman natin. Ito po. Hello mga kashika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kaibigan, sumugod po tayo dito sa Kamaratuan sa ating prophetic witch na talagang suking-suki natin sa mga ganitong maganapan at mga chikahan. Kaya naman ako hindi tayo magpapahuli dahil talaga nga naman umiikot na sa social media kung ano-ano mga prediction at kung ano-ano mga sinasabi ng ating mga kababayan. So ito na mga kaibigan, welcome to my vlog and another, always welcome to my vlog. Mamu Gloria Escoto, the prophetic witch. Hello, magandang araw sa inyong lahat. At syempre, alam mo na, Mamu, kung bakit ako naririto. At syempre, lagi naman tayong welcome dito kay Mamu, nakakatuwa. Pumunta ako dito para alamin natin kung ano ang mangyayari sa kapalaran ni Vice Ganda sa kanyang ang daming bashing. Pero although nakahati naman may bashing at meron pa rin pabor sa kanya, pero alamin natin kung anong mga kaganapan na mangyayari. Syempre, simulan natin ito ng Vice Ganda. Vice Ganda, March 31, 1976. Pangalan niya ay Jose Marie Borja Bisiral. Ang ingay-ingay na kasi sa social media, Mamu. Stress to. Kitang-kita nyo naman. Kaya kung anong nasa baraha, yun lamang po ang babasahin ni Mamu. Sa barahan ni Vice Ganda, actually ito sa ngayon stress, nagsisisi, Nagsisisi. kaya lang huli na. Introducing the all-new Jolly O yan mga kababayan. Nakita nyo naman ang hula
ng manghuhula kay Vice Ganda. Hindi talaga makatakas sa karma. Pati itong mga albularyo, mga manghuhula sa Quiapo, talagang kasama ng karma. Kasi talagang hindi siya tinatantanan, mga kababayan. Makukulong. Naku po, makukulong si Vice Ganda. Ito na ba ang karma sa'yo, Vice Ganda? Ang yabang mo kasi. Hindi ka kasi nagbabagong buhay. Kaya ang kapalaran mo. Ang bagsak mo pala, hindi na showtime. Ito na ang kulungan ng mga preso. Naku, mga kababayan, ito na, ituloy na natin. Ng baraha. Bakit malungkot ang baraha ni Vice Ganda? Siguro dahil na-realize niya or baka meron siyang naisip o iniisip na parang maling mga nagawa niya. Kaya lang, parang dito na rin magsisimula ang hindi naman pagbagsak pero alam mo yon yung parang mababawasan yung pagiging famous niya. O dahil sa mga salita na kanyang binitiwan o nabitiwan. So dito din sa cards, gusto kong sabihin sa kanya, siguro ingat na lang. Hindi ako sure kung may mga kaso, pero pwede siyang maharap kasi. Sa kaso? Sino-sino itong mga taong magkakaso sa kanya, ma'am? Actually kasi meron dito, Queen of Cups na to, babae to. Sabihin natin na meron din ditong medyo mataas o respetadong tao. So meron din ditong lumalabas na lalaki. So maaaring dalawang tao lang na medyo para sigurong na-offend niya, ganun. Pero ganun pa man, manghihingi din siya ng public apology kung sakali. Tatanggapin. Tignan natin. Pero dito sa baraha, posible tanggapin. Pag siya ay nag-sorry sa public. Kaya lang, nagawa na niya, parang ito yung dire-diretso na hindi naman siguro ganun bigla ang pagbagsak ng career, pero Simula. magsisimula. Yan, mga kababayan. Ako po, kinakabahan ako kay Vice Ganda. Kahit daw humingi ng tawad ito, parang mahirap patawarin. Dahil po sa ginawa niya kay PRRD at kay Marcoleta. Kay Marcoleta okay pa yung panlalait niya na nakakatakot Pero dito sa mga nagmahal at nagmamahal kay PRRD na hindi ginalang at hindi nirespeto ni Vice Ganda, mukhang mahihirapan siyang patawarin. Itong sinasabi ng hula na dalawang personalidad na kilala. Sino kaya ito, mga kababayan? Si Marcoleta ba? O si Vice Sara Duterte? Sino ang magkakaso sa kanya? Naku po, nakapaka-interesting ng hula na ito. Ang magiging kapalaran ni Vice Ganda, ang bagsak niya, kulungan. Maghihimas ng rehas dahil dito sa ginawa niyang panlalait kay Tatay Digong dito sa West Philippine Sea at ICC. Gaya na sabi ni Harry Roque, nagihing luna si Tatay Digong, sinipa pa. Yung agaw buhay ba? Yung parang, tignan nyo ang kalagayan ni Tatay Digong. 80-year-old, mahina na, sakitin pa. Tapos nilait-lait pa ni Vice Ganda. O ngayon, meron pala siyang magiging kapalaran. Mga kababayan, ang hula. Grabe, ako kinakabahan kay Vice Ganda, mga kababayan, kasi yung mga preso, hindi nakakakita ng mga babae yan Excited sila kay Vice Ganda. Nako po, ang magiging bagong show ay kulungan. Grabe, anong masasabi ng mga netizen dito? Ituloy pa natin. Nadadamay na pati ang pamilya niya sa ganyang senaryo na Kaya lang, nagawa na niya, parang ito yung dire-diretso na hindi naman siguro ganun bigla ang pagbagsak ng career, pero simula. magsisimula. Nadadamay na pati ang pamilya niya sa ganyang senaryo na nagawa niya. Kamusta ang pamilya ni Vice Ganda? Pag sa cards, kung itong baraha din ang ating pagbabasihan sa family, maaaring naaapektuhan na din. Sa totoo lang dito, maaaring naaapektuhan sila. Kaya lang, minsan ang nakakatwira nila, ganun talaga kasi pag nasa showbiz ka. Malakas pa rin ang loob. Kamusta ang mga kaibigan niya? Pag dito sa baraha, sa totoo lang, kung ito ang babasahin ko,
Maraming kaibigan ang parang na-disappoint sa ginawa niya. Kung makikita mo tong mga to, mga kaibigan yan. Kaya lang, takot yan magsalita pagkaharap. Pag O yan mga kababayan, dahil po sa bastos, itong bunganga ni Vice Ganda, ang rami pong maraming tao na natapakan. Tignan nyo si Ann Curtis, hindi po siya nakaligtas sa panlalait. Sa sobrang ganda ni Ann Curtis, sa tsaka ni Kabayo, talagang lakas ng loob ni Vice Ganda na laitin itong si Ann Curtis sa sobrang ganda. Yung mga nakapalibot sa kanya, sabi ng Braha na manghuhula, pinaplastic lang siya. Maraming galit sa kanya na disappoint. Kaya dito mga kababayan, naku, malas palang kapalaran ni Vice Ganda. Mula sa mataas na lipad, babagsak, una ulo pa. Naku po mga kababayan, grabing kapalaran ito. Makukulong ka pala, Vice Ganda. Pati mga manghuhula, hindi pumanig sa'yo. Dahil nga sa sobrang bagsik mo, sobrang laitera mo, sa sobrang kahambugan mo at kayabangan, iisang araw na lang, makikita ka na lang sa EDSA na para kang pulubi na nangihingi ng limos, nangihingi ng tulong sa ibang tao. Yung mga nilait mo, tatawanan ka. Isa pa dyan, baka ma-cover ka ni Jessica Soho, hindi rin nakaligtas sa bastos na bunganga mo. Kaya yan, pati mga manghuhula, hindi panig sa'yo dahil hindi ka nagbabago. Ituloy pa natin. Grabe, ako kinakabahan kay Vice Ganda ha. Tao lang din itong si Vice Ganda. Pero nga, gaya nga ng sinabi ng manghuhula, magmamakaawa pero huli ng lahat. Grabe Grabe yung mga preso, excited na. Katalikod na siya, marami na yung nasasabi. Kaibigan ang parang na-disappoint sa ginawa niya. Kung makikita mo tong mga to, mga kaibigan yan. Kaya lang, takot yan magsalita pagkaharap. Pag nakatalikod na siya, marami na yung nasasabi. O parang sinasabi nila na mali. Ito mga malalapit na kaibigan na tinuturing din yung pamilya. Pero yun ay may nasabi din. O sabihin na natin pag nakatalikod siya. Bakit kaya hindi nila nasasabi ng harapan kay Vice Ganda? Siguro dahil sa pakisama. Kasi parang na sila pamilya na sila. Pero nahihiya sila magsabi. Maaaring ganon. Nahiya silang magsalita. Pero dapat nagsasabi rin, Hindi kaya eh. Karamihan kasi dito halos natulungan niya. Kaya, O yan mga kababayan, grabe. Dahil sa utang na loob, hindi sila makapagreklamo sa mga banat ni Kabayo na mga panlalait niya kahit masama ng loob, galit na sa kanya, pilit na tinatago. Lahat mga kababayan, kaaway na niya. Malupit itong magiging kapalaran ni Vice Ganda. Makukulong, maghihimas ng rehas. Kakasuhan pala siya ng dalawang personalidad. Either si Marcoleta or si Sara Duterte. Nako mga kababayan, grabing kapalaran mo. Ito na ba ang karma mo, Vice Ganda, sa iyong kabastusan at panlalait? Abangan natin ang mga kabanata ng buhay ni Vice Ganda. Nako, grabe talaga mga kababayan. Hindi ko ma-imagine na makukulong si Vice Ganda. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito ay mga hula-hula lamang. Kung ito ay mga gabay lamang. So ibig sabihin, may panahon pa para itong si Vice Ganda magbago. Kasi hula pa lang ito Hinuhulaan ng manghuhula itong mga magiging kapalaran ni Vice Ganda. Kung kinabukasan ba, magbabago na siya, hindi na siya manglalait, kanyang itutuwid ang kanyang mga maling gawain, hindi na siya bastos, igagalang niya na ang mga matatanda, igagalang niya na yung mga kapwa niya tao na kanyang natapakan, magkakaroon siya ng pagmumuni-muni, gawin niyang maging
ano na siya, mabuting tao siya na hindi na gagawa ng masama gaya ng kanyang panlalait. Mga kababayan, nako po, tignan natin yung mga comment ng mga ibang tao dito. Ng mga comment. Ito po mga kababayan yung mga comment. Ito po, legally hindi naman libelous yung vice kasi nga walang malicious intent according sa isang abogado na vlogger. Ayan mga kababayan, hindi naman libelous. Hindi naman sinabi sa hula kung ano yung kaso niya. Basta in the future, makukulong siya. Pero hindi sinabi kung anong kaso. Sana mahulaan mo rin, Romel, kung ano ang mangyayari sa kaso nyo ni Christy at Wendell. Mga kababayan, ito po. Yung reader naman, pretend na walang alam, dun din niya kinuha yung reading niya sa mga balita. Yan na mga kababayan. Siyempre, hula-hula lang ito. Ito yung simpleng taong may inggit sa kapwa, pati buhay ng ibang tao, kailangan pang ipahula. Kasi yan, madam, nanguhula lang yan. Ito yung maging gabay lamang. Kung maniniwala kayo, nasa inyo. Kung hindi kayo maniwala, nasa inyo rin. Ito yung mga gabay lamang, mga kababayan. Sabi niya, kalokohan naman yung hindi alam ng manghuhula na yan, yung big issue kay Vice Ganda. Siyempre, nanonood rin niya ng TV. Diyan niya kinukuha ang mga resulta ng hula niya. Kalokohan. Beloni. Kaya nga hula ito Ito yung magiging gabay ni Vice Ganda para magbagong buhay. Sabi nga, itong si Marcoleta, either si Sara, ang magkakaso sa kanya. Hindi natin alam kung ano pa yung mga katarantaduhan at kalokohan at kabastusan ang gagawin na Vice Ganda. Kayo mga nagko-comment, bahala kayo maniwala kayo dito. Hula ng hula mo, te. Nangopya ka lang ng pangyayari. Sorry po, parang hindi ka panipaniwala yung reader. Di daw alam ng issue ng manghuhula kay Vice Ganda at Duterte. Imposible kahit nga grade 1 alam yan. Ang galing ng manghula nung nangyari na lahat na balitaan nila kung sino yung galit ng hula. Ha. Aray ko po. Ha. Laking inggit nito, Vice. Warrant of arrest mula sa sinampa ni Bea Alonso. Move on. Romel, ginagamit mo naman si Vice Ganda sa content mo. Kayong tatlo, pinahulaan nyo pa kung what's gonna happen to your case and you should concentrate on that instead of Vice Ganda. Mga hula lang ito. You cannot put a good man down. I don't believe sa braha. Yun ang akala nyo. Kayo nang bahala kung maniniwala kayo. I am a Duterte follower, but I don't believe anything this woman said. Kaya nga mga hula ito. Kaya nga mga hula, mga kababayan, nasa inyo na kung maniniwala kayo. Ito yung mga gabay lamang, mga kababayan. Diba? Ito yung mga gabay lamang para makita ni Vice Ganda ang kanyang mga kanyang mga ginawa sa kanyang kapwa para makapagbagong buhay siya. Mga kababayan, anong masasabi nyo? Nai-imagine nyo ba na si Vice Ganda ay makulong? Kayo na pong humusga. Ito'y mga hula lamang na nagpapakita ng hula. Ito'y pwedeng mangyari o hindi. Nasa inyo na, mga kababayan. Kaya nga po hula prediction na mga manghuhula. Pwedeng mangyari saka hindi. Pero sinabi ng manghuhula, si Vice Ganda ay makukulong at babagsak sa kanyang karera mula sobrang sikat, bumagsak. Parang ibon na sobrang taas, bumagsak una yung ulo. Dahil sa kanyang ginawa kay PRRD at Marcoleta, talagang yung karma parang bulkasil, kumapit sa kanyang balat. Kaya kung hindi magbago itong si Vice Ganda, hindi malayo na makulong ito dahil sa kanyang ginagawa na masama sa kanyang kapwa. Kaya mga kababayan, ano ang inyong masasabi dito sa hula kay Vice Ganda? Anong reaction nyo? I-comment
mag-react, makisama, makipagdiskurso dito. Ano bang dapat gawin ni Vice Ganda para itong hulang ito hindi matupad? Hindi mangyari sa kanya na isang araw ay makulong siya at maghimas ng rehas dahil sa kanyang kagagawan na masamang ugali. Isang like, isang share, at isang subscribe. The Wonders Philippines, ang inyong chika, kabalita sa mga pangyayari, sa mga isyu sa lipunan, politika, artista. Mga kababayan, mabuhay. Isang like, isang subscribe, mabuhay po.